Maayong adlaw sa tanan, ilabi na sa tanan tong mga viewers, no. Una sa tanan, kini nga video amo ning himuon tungod kay may kalambigitan kini sa trending video nga nahitabo sa sulod sa simbahan diha sa syudad sa Bayugan City, Agusan del Sur. Among ipaabot o ipahibalo nga ang paghimo sa maong nga content una sa tanan amo lamang katong nga kabubuton o walay labot ang denominasyon sa Seventh Adventist Church kay kato mga igsoon amo gitong nga desisyon. Busa sa tanan nga mga nasakit o nasakitan kami nga mga individual, no, uban sa pagpaubos sa among kaugalingon kasing nga nagapangayo mi og kapasayloan sa among nahimo nga emosyon o tungod sa dili maihap nga daghang mga diskusyon o bullying diya sa social media. Wala mabantayan nga kami nakalapas sa amo nga limitasyon, no. Kitataran nga naamang itay mga limitasyon pero tungod sa emosyon, tungod sa mga sitwasyon, tungod sa panghitabo, mahimo na to ang paglapas. Muna nga amo kaning ipaabot nga video, no, alam niining gitawag nga public apology. O amo lang sa ipaabot sa tanan nga nasakit, naguol og sa mga nadamay nga walay labot, ilabi na sa among nga simbahan ipasukupan, no. Sorry gyud sa tanan, labi na sa mga kaparian o sa mga membro sa simbahang Romanong Katoliko, no, sa tibok Pilipinas. Nangayagid mi og kanang pasensya sa inyo, no, tungod sa maong panghitabo. Og sa pakausap pa, no, alang sa mga SDA defenders, no, Catholic faith defenders o uban, naginaot kami nga kining panghitabo dili na ni siya masubli dito sa unahan. O hinaot nga mawala na ang mga dili pagsinaptanay sa usag-usa aron nga atong maangkon ang kahusay, kalinaw ug ang gugma mo patigbabaw. Og nanginaot kami nga kini nga panghitabo aduna kitay nakatunan nga mga leksyon, idea, ilabi na ang pagpaubos o pagpasaylo nga maoy angay gyud natong batunan. Sa tanan nga Catholic community diri sa Dakbayan sa Bayugan, sa tanan nga parishioner sa San Lorenzo Ruiz ug sa Knight of Columbus, kami nangayo kaninyo og kapasiloan diin kami nakahimo og video diya sa sulod sa simbahan sa San Lorenzo Ruiz nga diin nakapasubo sa inyo nga kasing-kasing. Naami karon naghimo og usa ka video nga diin public apology kami tungod sa among nabuhat nga kalapasan. Hinaot nga kami mahatagan ninyo og kapasayloan. Og hinaot nga naghinaot mi nga mawala na ang mga asaran o bullying nga kanunay nato makita sa social media aron sa paghagit sa kapasidad sa kadaghanan. Sa tanan SDA faith defender ug sa uban pa nga mga individual nga nanawag sa kuha, nangutana sa kuha, nag-private message sa kuha, nangutana kung tinuod ba nga mo balhin ko sa Catholic Church, usahaw na akong tubag. Yes, tinuod na makikala, tinuod na magsuod nga mo balhin ko sa Catholic Church. Mauna ang tubag na ako sa inyong daghan kay mga pangutana. Dilitan mo maisa-isa ang reply tungod sa kadaghan ninyo. Karon nagpagawas ko sa video tungod sa pagtubag sa inyong pangutana kung mobalhin ko sa Catholic Church. Yes, tinuod na. Walay nagsugo sa ako, walay naghadlok sa ako, personal gyud nako nga desisyon. Taliwas sa mga komentaryo, taliwas sa mga chismis nga mibalhin ra ko sa Catholic Church, nagplano ko nga mobalhin tungod kay naay nagsugo sa ako ug nahadlok ko nga naay kaso sa ako. Unsa may akong kahadlukan, dili man na tinuod nga naay kaso. Walay nagkaso sa ako. Ang Knight of Columbus wala sila nagpasaka og kaso. Dugay na to, nasitol naman to nga problema. Kana nga inyong pag chismis, kana nga palupok nga mobalhin ko sa Romano Katoliko tungod kay gihadlok ko na ay nagsugo sa kuha, dili na tinuod. Walay nagsugo sa kuha. Busa akong hangyo sa inyo sa mga kaubanan nako kaniadto sa sa SDA Church, respetuhan ninyo akong desisyon. Ayaw ko ninyo hilabti, ayaw ko ninyo buti.
Diha lang mo, pabilin lang mo, wala man ko nag-ingon nga sunod mo sa kuha. Diha lang mo, pabilin lang mo diha. Personal na ko nga desisyon. Dagan salamat. Hinaot nga masabtan ko ninyo. God bless sa atong tanan. Mayong adlaw guys, no? Ato nakita guys ang video sa atong amigo si Brother Amik Taglinaw nga decided siya guys nga magpamembro siya sa simbahang Romanong Katoliko. So, walay makapugong ana guys. Ato respeto ang iyang desisyon. Tungod kay doon na po siya mga personal nga mga rason nga nung iyan ang buhaton guys. Tungod kay naman tayo freedom of religion, freedom of choice, no? So, iyan ang pagpili. So, ang ako lang makaistorya sa akong amigo ginako kay ni. Bisag asa ka bro, no? Ang atong pagkamigo dili mabugto marang hapon. Kung nay panahon makabisita ko po sa inyong lugar dahil sa Agusa del Sur. O pwede sir makabisita ka din sa amo pohon kung itugod sa Ginoo. So, alam po sa kanuna nga matod pa nila mabalhin ko sa Katoliko o bagang Brother Amik. So, wata kablo guys pakitabo sa unahan, no, kung asa tayo buta sa Ginoo. So kung kabuto sa Ginoo, wata may mo na guys kay siya magid ang magbuot sa tanan. Mo nang agad ta siyang decision guys kung unsay makaayo. So mo na ang atong buhaton. So dili ta maguna na guys, no. Sa akong amigo si Brother Amik, iyan na magid ng decision. So ato na lang ng respeto guys. Hi, hello, na-miss ko kayo, no, at marami pong nagre-react regarding dun sa naging live, naging post ko doon sa Amek ba yun? Actually, hindi ko siya kilala, yung Amek. Yung Amek po ay nakilala ko lang nung ako ay ni-reach out ni Brother Denmar Santiago. Si Brother Denmar Santiago ay dating dating INC, na naging SDA, na naging Katoliko at bumalik sa pagiging SDA. And then, nagbigay siya sa akin ng post. Yon. So nagbigay siya sa akin ng post ng Brother Amek. Though na yun ay Bisaya, hindi ko siya maintindihan. So nagpost ako doon, no, na ako bilang isang CFD, dati rin akong na-degrade. But never kong sinisi sa iba't ibang organization yung mga pinagdaanan ko din sa ibang mga kapanalig natin na hindi naman din ako naiintindihan base din sa nakikita ng itsura ko, no. So ito lang yung gusto kong iparating sa inyo, no. Nag-chat sa akin yung SDA at ang sabi sa akin na si Bro Amek daw, kaya daw siya magbabalik Katoliko. So kaya daw magbabalik Katoliko si Bro Amek kasi hindi raw siya nakakuha ng suporta sa SDA regarding dun sa naging issue niya sa pagbablog niya sa loob ng simbahan. Hindi ba meron siyang issue na dapat kakasuhan daw yata siya ng Knight of Columbus? Kasi nga very foul na tayo ay mag-vlog at siraan yung mga secret images which is nasa loob mismo ng ating simbahan. Yan, so nasettle na daw yata yung issue ni Brother Amek dun sa Knight of Columbus regarding dun sa secret images ata. Hindi ko kasi napanood yung video no? Hindi ko napanood yung video ng Amek. So sinasabi kasi ng SDA na kaya daw magbabalik Katoliko si Amek dahil hindi siya pinagtanggol ng SDA. So ganito lang yan mga kapanalig ko Katulad lang din naman yan ni Denmar Tandaan nyo mga content creator yan. Maaari na pwede kasing dumating sa point na kaya siya nagbalik Katoliko kasi walang sumuporta sa kanya. So dito tayo sa labas. So kasi pwede kasing ang point dyan is kaya siya nagbalik Katoliko or nagkatoliko galing sa SDA kasi wala siyang nakuwang support sa SDA. So magkakatolik siya. So, ang mangyayari dyan, magkakaroon na naman tayo ng panibagong Denmar. Bakit? Kasi bumalik lang siya, nagkatoliko lang siya dahil hindi siya sinuportahan ng SDA. May mga nagpasa po sa akin ng screenshot regarding dun sa mga naging sagot niya. So, sa akin naman, hindi ko naman kinokondemn kung ano yung gusto ng isang Protestant kung gustong maging Catholic. Pero sa ating mga Catholic, be careful. Kasi mamaya, bumalik siya sa pagiging SDA niya, sisihin din natin sila. Sasabihin nyo na naman,
mga pakitang tao kayo. Kaya dapat kasi actually maging matalino tayo. Minsan, pag ikaw ay Protestant, tapos content creator ka, yung iba kasing Protestant, hindi ko nilalahat. Yung ibang Protestant kasi, ginagawang content yung pagbabalik nila sa Katoliko. Tapos kapag nagkatoliko na sila at nalaos, babalik ulit sa pagiging Protestante. Ako, I'm happy na may mga Protestant na nagbabalik Catholic. Happy ako doon. Sino ba naman ang hindi naman magiging masaya at matutuwa, 'di ba? Na dating Protestant naging Catholic. At sabi ng ibang SDA, kaya daw yan nag-Catholic dahil natakot sa kaso. No? At dahil on process yung kaso, nagkaroon ng pirmahan ng Knight of Columbus, hindi yata natulungan yung AMEC ng SDA kasi may mga grupo yan eh. Alam ko parang 3 AM ba yung tawag doon, 3M Media. No, ngayon ang sinasabi ng SDA sa akin, gumawa daw kasi ng vlogging yung AMEC nang hindi kumukonsulta sa SDA. Kaya hindi siya nasuportahan. Ngayon, dahil ongoing yung kaso doon sa ginawa nilang paglabag nun sa simbahan, well, hindi ko napanood totally yung video, hindi siya nasuportahan ng SDA. Kaya parang lumalabas yata, nagtampo o nagdamdam yung bro AMEC sa SDA. Kaya yung SDA ngayon, nagpapaliwanag ng side nila na bakit ka naman kasi magva-vlog na which is alam natin na lalabag ka sa batas, bakit mo yun ginawa nang hindi daw yata sinasabi sa SDA. Kaya ang kwento ng SDA, kaya daw yan bumalik kasi dahil sa galit niya sa SDA. Dahil ang sumuporta yata kay AMEC mga Katoliko. So parang ganun yata yun nangyari din kay Denmar, hindi ba? Si Denmar, SDA siya, di ba? Tapos nag-INC. Ngayon yung nag-INC si Denmar, ang alam ko dyan, prinotektahan ni Father Darwin yan. Yun ang pagkakalam kong story niya. Kaya nung from SDA to INC to Catholic si Denmar Santiago, kaya yan nag-Catholic kasi naramdaman niya yung pag-support ng mga Catholic sa kanya. At nung siya ay nasa kalagitnaan na nung sa Catholic at hindi na siya kinagat, hindi na siya, paano ka ba sasabihin, hindi na siya masyadong tinangkilik ng mga Catholic, nagbalik siya ng SDA. So, ganun din kasi yung nakikita ko. Well, hindi ko pinangungunahan, pero wag naman sana, no? Duda kasi ako na hindi ganun kadaling ma-convert. Lalo na't yung conversion niya is napakababaw, hindi ba? Kumbaga, pwede mong masabi na you are 100% wanted to be a Catholic kung ikaw ay talagang inaral mo yung doktrina. Kasi ganoon naman usually, di ba? Kapag tayo ay mako-convert sa ibang faith, we must first understand, no? Or we need to understand the doctrines kung saan tayo sasapi. Hindi naman niya inaral yung doctrines ng Catholic Church eh. Bigla na lang siyang nag-shift. Bigla na lang siyang, ay, Catholic na ako. So, para sa akin, kung lalagyan natin ng analysis yung pangyayari, paano ka mako-convert o paano magkakaroon ng conversation ang isang tao na wala man lang siyang karanasan pagdating sa doktrina. Kasi ang conversion na nangyari kay Bro AMEC is dahil doon sa hindi siya nasuportahan ng SDA. Well, hindi ko alam yung nararamdaman niya, 'di ba? Hindi ko alam kung ano yung nasa isip at puso niya, pero nire-remind ko lang din to sa inyo. Nire-remind ko to sa inyo kasi ganyan din naman ginawa ni Denmar, 'di ba? Anong sabi ni Denmar? Nakita ko ang tunay na simbahan sa Katoliko. O ano nangyari ngayon? Winawasak ang simbahang Katolika. Yung mga sumuporta kay Denmar, anong ginagawa ngayon? Na kayo na dati pinagmamalaki nyo si Denmar, anong ginagawa nyo kay Denmar ngayon? Di ba nilalait nyo? Ayoko siyang maulit muli. Ayoko siyang mangyari ulit. Na marami na namang Katoliko ang mabiktima dahil sa madali kayong maniwala. Dahil lang sa uto-uto kayo, dapat intindihin din natin bakit siya na-convert. Bakit gusto niyang mag-Catholic? Sinong nagturo sa kanya? Sinong nag-preach? Anong mga experiences ang pinagdaanan niya para ma-convert ka? Kasi hindi ako basta-basta mako-convert kahit sabihin mong
makalaban ko man yung makalaban ko man yung ibang mga CFD, 'di ba? Yung ibang CFD nga nakalaban ko eh. Pero nag-protestant ba ako? Hindi. Kasi walang sino mang protestant ang pwedeng magpa-convert sa akin pagdating sa doktrina. Kasi inaral ko yung doctrines ng Katoliko eh, 'di ba? Kaya kahit nababash ako, kahit na nilalait ako sa gender preferences ko, hindi ako ganon kadali na na-brainwash ng Protestant kahit na maganda yung pakikitungo nila sa akin because I know the doctrines of the Catholic Church. Ikaw ay mako-convert lamang if you know the doctrines of the Catholic Church. So how could it be na mako-convert ka na hindi mo inaral ang doctrines ng Catholic Church? That is very, very para sa akin na intriguing. Naiintriga talaga ako na dahil lang sa issue ng kaso-kaso, at napatawad siya ng Knight of Columbus, magkakatoliko ka kaagad? Ay, hindi ganun yon. Kasi ako dumaan din ako sa sistema ng mga demanda. Marami akong mga hinarap na mga kakasuhan daw ako ng mga Protestant na hindi man lang din ako tumanggap ng support ng mga kapanalig kong Katoliko. Pero hindi ako na-convert. Never ako na-convert into Protestant. Nandoon sa part na muntek. Kasi iba yung dialogue ng born again, pagdating sa pag ikaw ay down na down, iba, muntek, pero hindi pa rin nila ako nakuha. 'Di ba? So sa akin kasi medyo kinakabahan lang din ako, medyo, paano ko ba sasabihin? Medyo alanganin sa akin yung conversation na ganyan. Well, hindi ko sinasabi na wag nating suportahan. Suportahan natin, yakapin natin, mahalin natin kasi siya ay magiging Katoliko na. Kung ano man yung magiging bunga kung talaga bang gusto niyang magkatoliko, sana totoo. Basta hindi ako nagkulang sa inyo na paalalahanan. 'Di ba? Hindi ako nagkulang kasi may mga Katolik na nagtatanggol din sa kanya na Sanrio, parang mali yata yung statement mo. Sanrio, parang mali yata yung sinasabi mo kay Brother Amek. Well, hindi ko siya kilala. Hindi ko rin alam, kinuwento lang siya sa akin ni Denmar Santiago. Well, eto lang ang sasabihin ko sa inyo ha. Ilang beses na tayong nabudol. Si Alfie Java, Vice President, External Vice President ng kilalang grupo sa Pilipinas, dyan sa Cagayan de Oro, si FLAMP. Aral, pero ano siya ngayon? SDA. Denmar Santiago, naging president yan ng Luzon, ng CFLAMP, sikat na grupo sa Cagayan de Oro. Ano ngayon si Denmar? SDA. Mga converted yan. Ito na yung pangatlo. Si Bro Amek, may pang-apat pa ata. Nalimutan ko na yung pangalan, may binabanggit sa akin. Balak naman niyang pasukin ng CFD. Sige lang. Suportahan natin sila. Kung yan ang magiging daan para lumakas yung loob nila o para lalo silang ma-inspired o para mas lalo nilang ma-feel na mahal sila ng simbahan, sige lang. Pero tatandaan natin, hindi pa rin natin alam kung ano yung takbo ng isip nila. Nandun tayo sa masaya. Nandun tayo sa proud tayo, Protestant, sikat na Protestant, nag-Catholic. Nandun tayo, pero tandaan nyo, dalawang converted na. Ang bumalik ng Katoliko pero bumalik ulit sa SDA. SDA yan, huwag nyong kakalimutan. No? At ipag-pray din natin sila na sana wag magbago yung isip nila na bumalik ulit sa SDA. Kasi ganun yung nakapansin ko kapag nalaos sa Katoliko, magsusulpot. Kasi may mga nagbabalik Katoliko for the content, for the attention. Katulad ni Denmar, umalis sa Catholic kasi wala na raw siyang mahawakang tao. Wala nang nanonood sa kanya. Nag-SDA siya. Si Alfie Java, ganun din. Bumalik ng SDA kasi wala nang mahawakang kabataan. Pero ako though na yung family ko ay former SDA, ang pamilya namin ay talagang 100% SDA, may naniniwala man sa akin o wala, pero kahit kailan hindi ko iniwan ang pagiging Katoliko ko. Nanatili ako na lumalaban mag-isa, kahit napakiramdam ko wala akong kakampi, kahit napakiramdam ko ang lahat ng tao hinuhusgahan ako, pero nanatili ako sa pagiging Katoliko ko. Sana ganun din sila. Na kapag sila ay nagdesisyon, sana kaya nilang panghawakan hanggang kamatayan. Tandaan nyo to, ayaw ng Diyos ng maligamgam. Ayaw ng Diyos ng pabago-bago ang isip. Kapag galit ka, galit ka. Pag masaya ka, masaya ka. Kailangan ng isip natin ay meron siyang striktong desisyon.
kung ito ang desisyon mo, panindigan mo. Ayaw ni Lord ng pabago-bago. Ayaw ni Lord ng maligamgam. Pag mainit ka, mainit ka. Pag malamig ka, malamig ka. Kaya tayo, wag tayo masyado magpapaniwala sa mga sugar-coated na pananalita. Lahat pwedeng maging matamis sa pagsasalita. Pero hindi lahat ay kayang maging totoo sa mga sinasabi nila. Ako kasi, hindi man ako mahilig sa sugar coating na salita, pero pinakikita at pinatutunayan ko sa inyo kung ano ang kaya kong gawin. Sana ganon din sila. Wag lang yung dahil sa pinagpepiestahan sila sa social media ngayon, wag lang dahil sa pinag-uusapan sila at marami nagpapalakpakang Katoliko. Kasi tandaan nyo, kung sino pa yung mga Katoliko na nag-standing ovation ngayon, kapag yan nagbalik SDA, kayo ang unang-unang magagalit din sa kanila. At ayokong maramdaman nyo yung disappointment kung ano yung naramdaman nyo kay Denmar Santiago. Ayokong maramdaman nyo ulit yung disappointment kung ano yung naramdaman nyo kay Alfie Java. Tama na yung kahit papaano makiramdam tayo. Kasi hindi rin natin alam ang laro ng sulpot. Hindi natin alam kung ano ang takbo ng isip nila. Ang mundo natin ngayon, lalo na sa Pilipinas, ay pinamumugaran na ng social media. Hindi natin alam na pwede nilang ginagamit na content ang pagbabalik Katoliko nila. Pero hindi ko sinasabing ginagawa nila yun pero hindi natin alam. So kailangan maging maingat pa rin tayo at maging mapanuri. God gives us wisdom, 'di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan para malaman natin kung ano yung tama at mali. Binigyan tayo ng talino para ma-analyze natin yung mga nasa paligid natin, kung yan ba ay tama o hindi. So dapat gamitin pa rin natin yung isip natin kung ito bang mga nasasaksihan nating mga bagay na ito ay totoo. Doon lang tayo sa totoo. 'Di ba? Di bali ng ma-disappoint ang tao, ang mahalaga naging totoo ka. Kaysa naman pinapalakpakan ka, sinungaling ka naman. Hindi po ba? Hindi ako nagiging kontrabida dahil may SDA na naman na bumalik, at lalo na hindi po ako nagpapataas ng content like what I've said, bago lang tong Facebook ko, no? Hindi rin ako nagpapataas ng content. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung napapansin ko, sinasabi ko lang din sa inyo kung ano yung nakikita ko sa nangyayari, kasi yan ay inopen up lamang sa akin ng SDA mismo. No, kasi ako talaga ay laylo sa pagba-vlog dahil nasalanta po ako ng bagyo. So syempre, inaayos ko muna yung sarili ko muna, 'di ba? Yung buhay ko. Syempre, content ako ng content, nasira yung bahay ko, 'di ba? So naghahanap ako muna ng kung saan ako pwedeng makakuha ng pagkakakitaan para sa bahay ko. Kaya ako natigil talaga. Syempre, nandiyan din yung gagastos ako sa load, kaysa naman ipan-load ko, iipunin ko na lang, 'di ba, para sa pagpapagawa ng bahay kong nasira. Pero nire-remind ko lang sa inyo, mga kapanalig ko once again, matuto tayong pag-aralan yung mga tao sa paligid natin. Hindi lahat ng kausap natin na feeling natin pabor sa atin ay totoo. Tandaan nyo po yan. Hindi lahat ng pabor sa inyo na kausap ninyo ay totoo sa inyo. Hindi lahat ng kumukontra rin sa inyo ay kontrabida sa inyo. May kanya-kanya kasing views at perspective ang tao kung paano nila ipinapaliwanag yung mga nakikita nila sa paligid nila. Hindi po ako nagiging kontrabida sa pagiging Katoliko ni Brother Amek, pero hindi naman din like what we said, 'di ba? Like what we've said, hindi lahat ay mapi-please. 'Di ba? We can please everybody. So siguro isa ako si hindi na pleased sa ganon, kasi parang napakabilis ng conversion talaga. Hindi lang ako makapaniwala. So dapat ba ganon na para magkatoliko sila kailangan kasuhan natin lahat? Ganon ba yung technique? 'Di ba? Parang ganon kasi yung dating sa akin na para magbalik Katoliko to, kasuhan natin. Total ganon naman ganon naman din yung conversion nila. Hindi po ganon yon. Ang conversion ng tao at ang truly na gusto mong magpa-convert, dapat naiintindihan mo yung aral. Hindi po ang conversion, hindi po yan nadadaan sa friendship. Hindi po yan nadadaan sa kung sino yung kakampi mo. Ang true conversion ay madadaan kung naiintindihan mo yung aral. And I don't think Brother Amek know
the doctrines of the Catholic Church. Kasi bago ka ma-convert, 'di ba, bago ka maniwala sa aaniban mo, dapat alam mo yung doktrina. And I think hindi yun yung naging source para maging Katoliko siya. Siguro yung naging source nga yung demandahan, at thankful naman tayo sa Knight of Columbus, no, at naging mabuti pa rin sila, no, nandoon pa rin yung pagpapakumbaba na nagpatawad sila. Thankful talaga tayo doon. Pero duda talaga ako sa conversion ni Brother Amek. Brother Amek, I'm sorry ha, hindi ko kayo pinangungunahan, nirerespeto ko kung naniniwala kayo sa kanya, pero sa akin kasi pagdating sa conversion kasi, nako-convert ang tao sa aral. Hindi dahil sa kaso, hindi dahil sa iniwanan ka ng org mo, hindi dahil sa walang sumuporta sa iyo na SDA o kapanalig mo, hindi ganon yon. Kung talagang ikaw ay na-convert, aral ang magko-convert sa iyo. Through what? By the guidance of the Holy Spirit. Kasi hindi ka maniniwala sa isang aral pag hindi mo alam yung aral. Paano siya naging Katoliko? Ano ang dahilan bakit siya magkakatoliko? Ano yung natutunan niyang doktrina ng Katoliko? Parang sa akin, ganon. Pero hindi rin natin alam, sa kabilang banda, nag-iisip pa rin ako ng positive case na mapaniwala din ako. Siguro, yan yung way ni Lord. No, hindi rin natin alam, baka nangyari talaga sa kanya yan para bumalik siya maging Katoliko siya, 'di ba? Pero sa akin kasi dahil sa ginawa ni Denmar Santiago at saka ni Alfie Java, nagkaroon talaga ako ng trust issues sa mga ibang Protestant na biglang babalik nang wala man lang dahilan, no? Kasi yung kay Father Darwin naman, kaya marami siyang nako-convert, hindi lang dahil sa aral. Kasi 'di ba si Father Darwin may deliverance ministry, talagang nakikita nila yung possession, gumagaling naman talaga sila. Yun yung miracle. 'Di ba pag nakakasaksi yung isang tao ng miracle, kaya sila nako-convert. Kaya maraming Protestant ang na-convert sa ilalim ng punto per punto kasi may mga miracle silang nakikita. Pero hindi ko alam kung anong miracle yung nangyari talaga para ma-convert siya. Pero ganun pa man, let's all be thankful and thank you Lord, 'di ba? Dahil may mga sikat na SDA na convert at magkakatoliko. Thankful ako doon and we are so blessed. Pero sana sa pagiging Katoliko ni Bro Amek, dalawa sila as far as I know. Hindi lang sana puro sila social media. Hindi lang sana puro sila live para palakpakan, para panoorin ng Katoliko. Sana sa kanilang pagko-convert o pagkakatoliko, sana aralin nila yung doktrina natin. Kasi yun lang ang pwede nating gamiting kalasag para hindi tayo malinlang ng sulpot. Kasi ang tunay na magbabalik Katoliko o magkakatoliko ay ang unang priority niyan, matutunan ano ba yung aral ng Catholic Church. Hindi yung magbabalik ako kasi hindi ako sinuportahan ng SDA. Paano kung bumalik na yung suporta? Ganyan na nangyari kay Denmar. Bumalik yung suporta ng SDA sa kanya. Anong ginawa niya sa Katoliko? Iniwan na, siniraan pa. Di ba? Anong nang ginagawa nila kay Father Darwin, di ba? Ganon din ba? Ayoko ring maulit yan. Na baka ganon din yan. Nasa una, papalakpak tayo. Wow, ang saya-saya. May ano na. Mas malaman natin, isa na sila sa sumisira sa simbahan, di ba? So, ayun lang yung magiging advices ko sa inyong lahat, no? Kasi ngayon na lang ulit ako nag-live, pero saglitan lang ito, ha? Ang lamok dito, walang signal sa loob. So, bago tayo maniwala, kailangan muna nating mag-antay ng maraming taon kung talagang sila ay willing ma-convert. Iba kasi yung sa salita Pwede ko ring sabihin halimbawa magbo-born again ako, mag-INC ako, pero bibilang kayo ng wala pang isang taon, balik Katoliko ako, di ba? Malalaman natin na talagang ang puso niya ay nasa Katoliko, hindi dahil sa ngayon. Hindi yung dahil nagsabi sila na magkakatoliko sila. Hindi yung ngayong araw. Pakiramdaman natin kasi it takes years to prove na yung puso mo ay Katoliko. Taon yan, pag Protestant ka, hindi yan basta-basta gigising ka ng umaga, pusong Katoliko ka, hindi. Kasi marami rin po akong converted na kaibigan, na tinanong ko din, na kahit sila noon ay na-convert into Catholic, and yung iba sa kanila ay dahil nakapag-asawa ng Catholic,
kaya sila ay naging Katoliko, pero hindi pa ganon kabuo yung kalooban nila doon sa pagiging Katoliko. Kasi pag Protestant ka at minahal mo yung aral na yun, hindi ganon kadaling makonvert ha. Hindi ba kahit din tayo pag ikaw ba Catholic ka at na-convert ka into born again, ganon ba kadali sa'yo? Na talikuran agad yung aral ng Catholic, yun ang kinamulatan mo, yun yung daladala mo. Hindi ka ganun kadaling maniniwala, kokontra pa din ang isip mo. Kaya sa akin, hindi ako naniniwala na magko-convert siya into Catholic, tapos maniniwala ako agad na palakpakan tayo. Hindi. Ang conversion, ang conversion o ang pagiging Katoliko mo, galing ka sa Protestant, hindi yan isang araw, hindi yan isang buwan. It takes years for you to be able to believe that the doctrines of the Catholic Church is true. Ang daming mga converted Protestant sa Catholic Church ang nakabangga ko. Bakit? Pinaglalaban pa rin nila dugo. Pinaglalaban pa rin nila ang Sabat. Iba yung mga nakalaban na, usually mga nakakalaban ko na Katoliko, converted. Nasasaktan, yung huli, INC. Bakit ko daw dinedebate mga INC? Pero Katoliko yon, CFD pa. Di ba? Hindi lahat nang nagsasabing ako ay magkakatoliko galing sa Protestante o ako ay magbabalik Katoliko ay 100% yan ay legit. Hindi po ganon kadaling yumakap ng aral. Hindi ganon kadali na paniwalain mo ang sarili mo na tama yan. Halimbawa kayo, iniwan kayo ng taong mahal nyo, sinaktan kayo at binalikan kayo, 100% pa ba yung pagtitiwala nyo? Di ba hindi? Hindi ganon kadaling tumanggap ng aral. Lalo na kapag yan ang nakamulatan, yan ang nakasanayan, at yan ang naging kinaugalian. Kaya wag tayong masyadong gullible, wag tayong masyadong uto-uto. Kailangan natin laging babalik tayo sa realidad ng buhay. Na thank you, kasi magbabalik Katoliko kami, ay magbabalik Katoliko kayo, salamat, pero sana nga manatili kayong Katoliko. Kasi hindi lahat na nagsabi na magkakatoliko na sila ay nanatiling tapat. Minsan, may mga tao na ginagamit lang ang social media para lang makilala at sumikat sila. At doon ako nalulungkot. Maraming gumawa niya na magbabalik Katoliko, ginawa lang content yung pagbabalik nila. But at the end of the road, nagbalik sulpot. Kaya yung mga sumuporta noon sa mga Protestant na tuwang-tuwa pa balik Katoliko, ano kayo ngayon? Kayo pa yung number 1 na umuusok, di ba? Ganun lang yun. Wag tayong maging masyadong sensitibo sa mga bagay na feeling natin kontra sila sa atin. Matuto rin tayong tignan kung bakit ba to kumokontra. Ano ba yung point neto? Like what I've said, hindi lahat ng kausap nyo na pabor sa inyo ay totoo. Ha? At hindi lahat ng kumokontra sa inyo ay kontrabida sa inyo. Hindi porket sinabihan kitang I hate you, it means I hate you always. Lagi nating titignan bakit nga ba ganito yung statement. Huwag tayong masyadong lulugar doon sa positive. Huwag tayong masyadong lulugar doon sa comfort zone. Huwag tayong lulugar masyado kung saan kayo komportable. Minsan mas maganda kung doon tayo uupo o lulugar sa delikado. Kasi mas doon ka matututo. Kaya ito, ino-open up ko lang sa inyo, sa mga nakamisinterpret, doon sa post ko, sa sinabi nung bro Amek na yon. Well, for me, nagpapasalamat ako sa kanya dahil siya ay magkakatoliko. But as a Catholic, and it is my right, no, na magsabi ng opinion ko, may freedom of expression, hindi po ako naniniwala. Sad to say po, kasi ang conversion po, hindi po yan ganon kadali. Nauuna po kasi dapat yung pagtanggap bago ka maging Katoliko Kung sa Protestante dapat mauuna yung pagtanggap mo sa aral bago ka maging Protestante. Sa nangyari kasi, tinanggap niya ang Katoliko kasi hindi siya sinuportahan ng SDA. Tinanggap niya ang Katoliko kasi walang naniwala sa kanya. Sa akin kasi, kung talagang mahal mo yung
isang pananampalataya at hindi ka doon galing, no, sa iba ka. Sa akin kasi kung talagang mahal mo, ang una mong tatargetin diyan aral. Kaya nga yun yung naging message ko sa lahat, na wag tayong lilipat sa ibang pananampalataya o sa ibang sekta dahil lang sa hindi ka sinuportahan ng simbahan na kinaaaniban mo. Wag mong iiwan ng simbahan mo kasi sinusuka ka ng simbahan mo. Tandaan nyo, si Christ sinusuka sa sariling bayan. 'Di ba? Ganun talaga. Lalo na kapag lumalago ka at nakikilala ka, maraming susuka sa iyo sa sariling bayan mo. Hindi ka talaga kikilalanin. Wag natin iiwan yon nang dahil lang sa ibang tao. Hindi dapat mahalaga sa atin ang iisipin nila. Ang mahalaga sa atin kung ano ba yung goal mo, bakit mo ginagawa yan, at para saan at para kanino. Hindi na mahalaga kung ano yung iisipin nila sa atin kasi pare-pareho lang naman tayo ng kinakain. Pare-pareho lang din naman tayo ng amoy ng tae, 'di ba? Pasintabi sa kumakain, pero may mga bagay na kailangan nating sabihin kahit na alam nating negatibo at magkakaroon na naman ito malamang ng negatibong reaction sa ibang mga CFD, pero may mga bagay kasi na kailangan nating sabihin na hindi para sabihin na magaling ako, hindi para sabihin na si Sanrio nagsasalita na, hindi. Gusto ko lang din sabihin sa inyo kung ano yung naging comment ko doon sa nakikita ko, kasi ang live ko na ito ay ni-request ng SDA. Ni-request to ng mga SDA sa akin. So, syempre as a Catholic, iniingatan ko din yung mga ibang Catholic na talagang naniniwala na fully converted na yung mga sa Katoliko, no, galing Protestant, talaga ay fully converted to. Thank you Mama Mary. Hindi po ganon kadali ma-convert. Mahirap tanggapin ang isang aral pag hindi mo kinaugalian, hindi mo kinamulatan, hindi mo kinasanayan. Kahit na sila ay nasa Katoliko na, galing sa Protestante, ang isip ng mga yan at ang kalooban ay tumututol. Alam ko po yan dahil ako po ay may mga hinawakan noon na mga converted Catholic na hanggang sa ngayon yan ay nagpapatuloy sa kanila. No, kaya gamitan din natin ng analogy ba yung tawag doon? No, gamitan natin 'yon. Gamitan natin na kapag protestante ka, nakamulatan mo at on the spot na convert ka, yayakapin mo ba talaga yung aral? Kahit na alam mong hindi ka naniniwala. Yun lang yung tanong na pwede kong iwan sa inyo. Pero ganun pa man, sana yan ang maging way talaga ni Lord para magbalik Catholic na sila, kasi sino ba naman ang hindi masaya na Protestant naging Katoliko? I'm happy for that. Pero sana ngayon na sila ay sila ay magkakatoliko, kasi hindi naman yata converted yung bro Amek. Sana tutukan muna nila yung aral. Kung ano yung mga binabatikos nilang aral katulad sa Ribulto, sana yun ang aralin nila. 'Di ba, nag-vlog ang Ribulto ng Katoliko, Diyos-Diyosan. Sana yun doon sila mag-focus. Protestant ako, galit ako sa Ribulto. O ano ba stand ng Ribulto, kasi magkakatoliko na ako. Sana unahin nila yung aral. At pag naiintindihan nila yung aral, tsaka sila mag-live, tsaka sila mag-vlog. Madali lang kumuha ng simpatya ng tao. Kapag alam mo kung paano mo ipapaliwanag yung gusto mong ituro sa kanila, madali lang yon. Pero ang point doon, mahirap tanggapin ang aral na hindi mo pinaniniwalaan noon. Mahirap talaga yan. Napakahirap pong maniwala sa aral na ayaw mong tanggapin. Yayakapin si Maria talaga? Tatanggapin ina ng Diyos si Maria talaga? Mariology pa lang mahihirapan ng tanggapin ng Katoliko? Bakit tayo agad-agad maniniwala talaga? Yung sinasabi nyong convert na yan, na nagpapalakpakan kayo, nandoon ako, pero Mariology, tatanggapin nila? Seryoso? Yayakapin nila si Maria? Halos lahat ng Protestante sukang-suka kay Maria. Hindi ganun yun, Pero like what I've said nga, nandoon tayo sa part na masaya tayo, yes, ipag-pray, tama Kuya Ramel Shelis Baay, ipag-pray natin siya. Pero sa kasi marami kasing Katolikong fanatic sa ganyan, yung kapag nagbalik, 'di ba? Pag nagbalik ng
Katoliko, palakpakan, standing ovation ng Catholic, tapos pag nagbalik Protestant, kulang na lang patayin sa mura, 'di ba? Magmura na magmura. So syempre, alalayan pa din natin yung emosyon ng mga Catholic na overjoyed. Huwag tayong masyadong mag-overjoyed kasi hindi rin natin alam yung mangyayari. So the only thing that we can do for them is to pray. Mag-pray tayo na sana tuloy-tuloy at wag magaya kay Denmar Santiago. Nabudol tayo ni Denmar, 'di ba? Sumali-sali pa sa iba't ibang mga org, budol na budol tayo doon. So wag naman sana silang maging next Denmar Santiago kasi kapag nangyari yan, yung kay Denmar Santiago, pangalawang maulit-ulit, mahihirapan ng maniwala yung mga Katoliko na, oy, magbabalik Katoliko, parang, aalis na naman yan. Parang magiging na lang sa atin, normal, na kapag may Protestant, magka-Katolik, ay, chika na naman yan. Wala pang isang taon, Protestant ulit yan, niloloko lang tayo niyan. Ayun kasi yung delikado. Yung kapag nakasanayan yung ganong sistema, na dahil may Protestant, sikat kasi, content creator, vlogger, tapos, magkakatoliko ulit, tapos bumalik na naman sa Protestant, pag paulit-ulit na nangyari yan, yan ang makakasanayan ng mata ng mga Katoliko. Kaya kapag nagkaroon ulit ng mga babalik Katoliko o magkakatoliko, hindi na maniniwala. Bakit? Kasi lagi nang i-expect ng mga Katoliko na babalik Protestante ulit yan. So, mawawala yung yung sincerity ng pagtanggap sa kanila. Kaya ako nagiging maingat din ako. Ayokong mawala yung sincerity ng bawat Katoliko na pagyakap sa kanila na welcome back po, welcome home. Mawawala yung ganon kapag paulit-ulit yung ganyang senaryo. So, dapat alam din natin kung paano tayo magpapaliwanag na hindi natin sila tanggap. Tanggap natin sila, pero dapat ipaunawa pa rin natin sa ating mga kapanalig na kahit tanggap natin sila, dapat maging handa din tayo na pwede silang bumalik sa pagiging Protestante. Number 1 yon, na kapag may na-convert, dapat tanggap nyo na any moment din, pwede niyang balikan yung pagiging Protestante nila. Tandaan natin yan. Kasi kapag tayo puro positive at hindi nababalik sa pagiging Protestant, pag ginawa nila yon, magkakaroon kayo lalo ng galit eh. 'Di ba? So dapat ready tayo, yung puso natin, yung isip natin na mahal natin sila at salamat Katoliko yung napili. Pero dapat ready rin ang mga emosyon natin diyan. Na pwede rin silang bumalik sa pagiging Protestant kasi mahirap po sa Protestant ang ma-convert ng tuluyan sa Catholic. Napakahirap sa pagiging Protestante na maniwala ka sa aral na hindi mo naman talaga pinaniniwalaan. At malaking hamon yan. Yung mga Protestant scholar nga, di ba, umabot pa ng maraming taon bago tuluyang naging defender ng Catholic Church. Scholar yon, to think. What more pa yung hindi scholar. Di ba, yun lang yung nire-remind ko sa inyo na masarap sa feeling na may magkakatoliko galing sa Protestant. Pero tandaan po natin, hindi po ganon kadaling yumakap sa aral na hindi nila pinaniniwalaan. Hindi ganon kadaling maniwala sa aral na ayaw nilang paniwalaan. Hindi ganon kadaling yakapin si Maria. Hindi ganon kadaling tanggapin ng isang Protestant na magkakatoliko na tanggapin ng Mariology. Hindi po ganon yun kadali. Kaya nga 'di ba, ultimo sa ating mga Katoliko, meron tayong tinatawag na Katoliko sa pangalan lang. Mga nominal Catholic, 'di ba? Meron nga tayong tinatawag na cafeteria. What more pa yung Protestant na magkakatoliko, 'di ba? Mas dapat i-expect natin na pwede siyang bumalik sa pagiging Protestante para pag nangyari man 'yon, hindi ka na magkakaroon ng hatred, hindi ka na magkakaroon ng galit na sinungaling to kasi ine-expect mo na pwede siyang mangyari. Mahirap maging Katoliko. Mahirap yakapin ang aral ng Katoliko pag Protestante ka. Bakit? Tandaan nyo, mahal na mahal nating mga Katoliko si Maria. At si Maria ang mortal na kalaban ni Satanas. Galing sila sa sekta ni Satanas. Galing sila sa iglesia ni Satanas. Kaya magiging masakit at mahirap sa kanilang yakapin ang aral ng ating simbahan. Hindi ako
Hindi ko pinanghihinaan ng loob nyo na huwag kayong maniwala. Pero maaaring magkaroon ng himala kung sama-sama nating ipagdadasal na sana tuloy-tuloy na yung pagyakap nila sa simbahang Katolika at maging bahagi sila sa mga magagaling na defender ng ating simbahan, no? At magkaisa tayo na ipagdasal sila kung ano man ang mangyari, manatili silang Katoliko, masaya ako doon, isa ako sa talagang tatayo at papalakpak. Pero pag bumalik man sila ulit sa pagiging Protestant or bumalik sila sa pagiging SDA, wag na tayong magtaka. Kasi napakahirap po talagang yakapin ang aral ng ating simbahan pag ikaw ay namulat sa pagiging Protestante mo. Dapat lagi tayong mag-e-expect doon. Wag tayong agad-agad overjoyed. Agad-agad palakpakan tayo. Agad-agad naniniwala ako, hindi. Bibilang muna tayo ng maraming taon bago tayo mag-standing ovation. Ngayon, ang gagawin lang natin, i-welcome natin sila. Pero tignan natin kung hanggang sa nila kayang ilaban ng pagiging Katoliko nila. Hindi porkit na-convert ka para ikaw ay maging Katoliko, ay matatawag kang ganap na Katoliko. Dahil hindi din lahat ng Katoliko sa pangalan ay matatawag na ganap na Katoliko. Matatawag kang ganap na Katoliko kapag isa ka sa naninindigan, nagtuturo at alam mo ang doktrina ng ating simbahan. Pag nagawa nilang yakapin ng Mariology, kapag tumagal sila ng maraming taon, pag hindi sila umalis sa ating simbahan hanggang sa kahuli-huli ang hininga, thank you Lord sa magandang regalo nyo sa amin. Huwag muna tayong magbilang ng CCU. Masyado pang maaga para mag-celebrate. Bibilang pa tayo ng maraming taon katulad kay Denmar. Mahirap nang mabudol. Dapat nag-iingat, 'di ba? So, yun lang po mga kapanalig dahil umaambun-ambun na po dito at paggabi na, nag-share lang ako, 'di ba? Pinangako ko to na i-explain ko yung side ko regarding dun kay ano ang pangalan nun? Bro Amek. Hindi ko siya kilala ha. Actually, itong live na to is hindi ko intensyon na i-live. Ito ay ni-request ng isa sa leader ng SDA na si Denmar Santiago. Kinuha niya yung pointers ko, so nag-live ako ngayon, no? So dahil paggabi na malamok, dahil tingnan nyo naman po mahalaman, so dito lang po at maraming salamat mga kapanalig ko. Kapag medyo maayos-ayos na po yung sitwasyon ko, babalik po ako sa pagla-live. Pero sa ngayon, ito po muna, puputulin po muna natin. May lamok, di ba? Puputulin po muna natin na ating chika-chikahan at na-miss ko po kayong lahat. Once again, my name is Enrio, isang Catholic Faith Defender. What's up and God bless you. See you soon. See you again sa lahat ng mga taga Cebu. Kita-kits po tayo next year because ako po ay pupunta sa CFD National Convention. Yan, pupunta po ako doon next year. Itong June ata. So, nasa Cebu ako. So, salamat din po sa mga nagchat-chat sa akin. Well, sa nag-remind sa akin, Doc Hatching ba yun? Meron kasing nag-PM sa akin na, Sanrio, follower ka ni Doc Hatching ba? Sino nakilala doon? Doc Hatching. So, yun, sabi ko kasi wala akong masyadong alam sa mga vlogger. Taga Osamis daw siya, si FD Osamis, si Doc Hitching o Hatching. So yun po, shoutout po sa inyo, Doc Hitching o Doc Hatching. Thank you po sa pag-follow. Nag-follow na din po ako sa inyo and don't worry, kapag may mga bago kayong labas sa YouTube channel nyo, manonood po ako. At sa mga sumusuporta, sa mga bagong followers ng Facebook ko, sa mga bagong nag-subscribe sa YouTube ko, sa Sanrio TV, thank you po kahit na ako ay inactive ngayon, kayo ay nandiyan dyan at patuloy na sumusuporta. So kita-kits po tayo ulit, no? At i-update ko kayo sa mga exciting presentations natin patungkol sa Doctrines of the Catholic Church. At kakaiba po yung mga sinipi ko na mga aral ng Catholic Church na ayon, Ditching, Kuya Glenn Bidia, si Doc Ditching pala. Hatching. Si Doc Ditching, Doc Ditching, hello po. So, marami po akong sinipi na mga aral, talagang pinagsunugan ko siya ng kilay, nakakaiba, na hindi nyo pa naririnig sa iba. So, kapag naging maayos-ayos na po yung sitwasyon ko, magpe-presentations tayo ng mga aral na hindi kayang gibain ng mga protestante. Mga aral na hindi kayang pabulaanan ng mga sulpot. Kasi kilala nyo naman po ako pag ako naglalatag. Actually, meron po dapat akong live debate. Pinakancel ko muna kasi kailangan ko munang maging maayos yung sitwasyon ko, yung tinitirahan ko kasi hindi ako makakapag-focus. So para makapag-focus ako, kailangan ayusin ko muna yung mga bagay na pwedeng maging distraction sa akin. So kaya ako po ay
tahimik muna sa social media, post lang na kung ano-ano para kahit papaano ay mag-appear naman ako sa mga timeline ninyo at hindi nyo ako makalimutan, pero tuloy pa rin ang laban natin. Ayusin ko lang yung personal na issues ko, 'di ba? Kasi visit na bagyo to, 'di ba? Visit talaga. So pag okay na po, yan, babalik po tayo sa Bardagulan 2025. Siguro 2025 na kasi up to now, nilalakad ko pa rin po yung kumpil ko. So maybe next week, kukuha na ako ng Certificate of Communion kasi kailangan pala yon at requirements sa kumpil. So, hindi ako pwedeng makapagpakumpil ngayon kasi yung tawag nito, yung kumpil ay magaganap ng December. So yung ang tawag doon seminar ng kumpil naganap ng November. So yung time naman na yon ay magaganap ngayong November. Etong ngayon, kaya lang po hindi po ako okay. Yan alam niyo naman pong di ako financially stable talaga. So baka na lang ako, next year na lang makakapagkumpil na ako kasi yan lang naman din yung kulang sa akin. Baka sakaling pagpalain tayo ni Lord, na bigyan, dagdagan niya pa yung pangunawa ko kung paano ko aaralin yung mga binabasa ko kasi yun lang naman ang hinihiling ko na Lord, tulungan mo kung maintindihan yung mga binabasa ko kasi may pagkakataon talagang nahihirapan akong mag-aral kasi ano ba to? Paano ko ba to maiintindihan? Ang hirap naman, lalo na pag English. Ang hirap maintindihan. Kaya ayun yung lagi kong hinihiling kay Lord na Lord, tulungan mo kung hindi ko maintindihan yung inaaral ko. Kasi pag hindi ko to naintindihan, paano ko to maituturo sa mga kapanalig ko? So ganun ako mag-isip. So sa ngayon kasi ayokong nahahati, ayokong may kahati si Lord pagdating sa pagse-serve ko, 'di ba? Kumbaga, ang sabi nga, ang kay Juan kay Juan, ang kay Pedro kay Pedro. Ang sa simbahan ay para sa simbahan at ang para sa sarili mo para sa sarili mo. And this time, sinabi ko naman 'yun kay Lord, na Lord, sarili ko muna. Magiging selfish muna ako kasi hindi ako makakapag-concentrate kung uunahin kita tapos may hinaharap akong problema. Sabi ko, Lord, hindi naman sa isinasantabi kita pero may personal din akong kailangang ayusin. So, ayun, ganon. So, basta kita-kits po tayo sa muling pagbabalik ko sa live presentations natin regarding sa doctrines of the Catholic Church. Na-miss ko po kayong lahat. God bless you.